Nakita ko si Myrna na nagdilat ng mga mata eksaktong 30 segundo, matapos isara ng anak kong si Tomas at ng asawa niyang si Luz ang pinto ng bahay ko para magpunta sa airport. Sa loob ng 3 buwan, ang babaeng ito ay nakahiga sa kama ng aking guest room nang walang kagalaw-galaw. Nakakabit sa mga tubo ng pagkain, at humihinga sa mekanikal na ritmong iyon ng mga taong nasa malalim na koma. Sinabi ng mga doktor na hindi na siya magigising matapos ang malagim na aksidente sa kotse na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. Umiyak si Luz sa aking balikat. Nagmakaawa na alagaan ko siya habang nagbabakasyon sila para makabawi mula sa trauma. Siyempre, pumayag ako. Dahil iyon ang gawa ng isang mabuting biyanan, di ba? Tumutulong sa pamilya sa oras ng krisis. Ngunit ngayon, habang ang mga matang iyon ay nakatingin sa akin ng may nakakatakot na linaw, habang ang kanyang mga labi ay bumubuo ng mga salitang hindi niya dapat masabi, naramdaman ko ang paglubog ng lupa sa aking paanan. Grace, bulong niya sa paos pero malinaw na boses. Ang anak mo at ang anak ko ay ninanakawan ka. Nagbanggap akong nasa koma sa loob ng 3 buwan upang malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay mas malala pa sa iniisip ko. Kailangan ko ang tulong mo at kailangan mo rin ang sa akin. Natigilan ako sa tabi ng kama habang ang tray ng almusal na inihanda ko para ipakain sa kanya sa tubo ay nanginginig sa aking mga kamay. Hindi ito totoo, bulong ko. Nasa koma ka. Sabi ng mga doktor. Ngumisi si Myrna ng tila isang ngiti o kaya ay ekspresyon ng sakit. Sinabi ng mga doktor ang binayaran sila ni Luz para sabihin. O kahit paano ay ang pinaniwala niya sa kanila beses sa aking mga sintomas. Grace, maupo ka. Marami tayong dapat pag-usapan at kaunti na lang ang oras bago sila bumalik mula sa pag-iwan sa akin ng mga peking check-up. Ang isip ko ay naguguluhan sa pagproseso ng imposible. Isang babaeng nasa koma ng 70 araw ang kakausap sa akin. At hindi lang basta nagsalita, inakusahan niya ang anak ko at ang sarili niyang anak na nakikipagsabuatan laban sa akin. Hindi ko maintindihan. Ang nasabi ko na lang habang inilalagay ang tray sa drawer nang may nanginginig na mga kamay. Bakit? Paano? Pero bago magpatuloy, nais kitang anyayahan. Mag-subscribe sa channel at I-like ang video. Malaking tulong ito para malaman kung sinusuportahan mo ang aking mga kwento. Mag-comment din sa ibaba kung taga saang lungsod ka. Ngayon ay magpatuloy tayo. Sinubukan ni Myrna na maupo. Ngunit ang kanyang mga kalamnan na nanghina pagkatapos ng 3 buwan ay halos hindi sumunod. Tulungan mo ako, Anya. Kailangan kong maupo. Kailangan mong tumingin sa aking mga mata at malaman mong hindi ako nahihibang, na ito ay totoo. Tinulungan ko siyang bumangon habang inaalalayan ang kanyang mahinang timbang. Sa edad na 72, si Myrna ay laging malakas na babae, matatag, ngunit ngayon ay butot balat na lamang. Iyon man lang ay hindi fake. 4 na buwan na ang nakakaraan. Nagsimula siya sa boses na lumalakas sa bawat salita. May natuklasan ako sa komputer ni Luz. Mga email sa pagitan nila ni Tomas, mga detalyadong plano. Mga plano kung paano kukunin ang kontrol sa iyong mga ari-arian, pera, lahat. Pinag-uusapan kanila na parang isang hadlang na dapat alisin. Nang kumprontahin ko si Luz, siya ay nagbanta sa akin. Sabi niya kapag may sinabi ako sa iyo, kaming dalawa ang magsisisi. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas na halos hindi ko na siya marinig. Hindi, si Tomas, hinding-hindi. Anak ko siya. Mag-isa ko siyang pinalaki matapos mamatay ang kanyang ama. Ibinigay ko ang lahat. Hinawakan ni Myrna ang kamay ko gamit ang mahihina ngunit mapilit na mga daliri. Mag-isa ko ring pinalaki si Luz. Ibinigay ko rin ang lahat. At tingnan mo ang ginawa nila sa atin. Grace, may pinirmahan ka bang mga dokumento kamakailan? Mga papel na ipinapirma ni Tomas nang hindi mo binabasa ng buo. Ang tanong ay tumama sa akin na parang isang suntok. May mga papel akong pinirmahan. Sabi ni Tomas ay mga update lang sa insurance. Mga formalidad lang daw, Nay. Huwag kang mag-alala sa detalye. Nakita ni Myrna ang gulat sa aking mukha. Hindi yon insurance, di ba? Ang mga iyon ay mga power of attorney, paglilipat ng mga ari-arian, autorisasyon para makuha ang iyong mga bank account. Lahat ay nakatago sa legal na lengguwahe na hindi mo binasa dahil nagtitiwala ka sa iyong anak. Ang aksidente, bigla kong nasabi habang pinagdidugtong ang mga piraso. Ang aksidente mo ay, tumango si Myrna ng may kalungkutan. Hindi yon aksidente. Sinabotahe ni Luz ang preno ng aking sasakyan matapos ko siyang pagbantaang isusumbong sa iyo. Nakaligtas ako, ngunit sapat na ang impact para makapagpanggap akong nasa koma. At nagpasya akong gawin yon. Nanatili akong walang malay para marinig ang sinasabi nila kapag akala nila ay bingi ako.
para kumuha ng ebidensya. Para protektahan ka. Bakit ako? Tanong ko nang may basag na boses. Halos hindi tayo magkakilala. Sa mga family reunion lang tayo nagkikita. Tumingin sa akin si Myrna nang may matinding determinasyon. Dahil nakakakita ako ng ina na bulag na nagmamahal sa kanyang anak. Dahil ganoon din ako. At dahil kung ang dalawang matatandang babae ay hindi magtutulungan laban sa sakim na mga anak, sino ang gagawa? Dagdag pa niya, kapag tapos na sila sa iyo, ako naman ang isusunod nila, ang mga lupa ko, ang lahat ng meron ako. Narinig ko na sa usapan nila. Ang milagrosong pagaling na ito ay hindi mangyayari. Mananatili akong gulay habang hawak nila ang aking pera. Napaupo ako sa upuan sa tabi ng kama. Ang mundo ko na maayos pa kanina ay nagkapira-piraso na. Ang aking anak, ang aking Tomas, ang sanggol na kinalinga ko, ang batang pinalaki ko ng may sakripisyo, ang lalaking niyakap ko sa kanyang kasal 5 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking iyon ay nakikipagsabuatan para nakawan ako. Anong ebidensya ang meron ka? Tanong ko sa wakas. Itinuro ni Myrna ang ilalim ng kanyang unan. Isang maliit na recorder. Ilang linggo ko na itong itinatago. Na-record ko ang bawat usapan nila malapit sa kwartong ito. Bawat plano. Bawat kasinungalingan. Nariyan ang lahat, Grace. At ngayong alam mo na, mapipigilan natin sila. Inilabas ko ang recorder. Kasing laki ito ng kahon ng posporo. Pinindot ko ang play. Ang boses ng anak ko ay pumuno sa kwarto. Nakapirma na si nanay. Sa loob ng 2 linggo, maililipat na ang lahat. At sa mga medical report natin tungkol sa pagkalimot niya, madali nating mapapatunayan na kailangan niya ng tulong sa pera. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na makinang iyon na naglalaman ng katibayan ng aking pinakamasamang bangungot. Tama si Myrna. Ninanakawan ako ng anak ko at kailangan kong magdesisyon. Upang maintindihan kung paano ako humantong sa sandaling ito, nakaupo sa tabi ng isang babaeng nagising mula sa koma para sabihing pinagtataksilan ako ng aking anak. Kailangan kong bumalik 39 na taon ang nakalipas. Noong araw na namatay ang asawa kong si George sa isang aksidente sa trabaho sa konstruksyon. Naiwan akong biyuda sa edad na 28 kasama ang anak na 3 taong gulang at isang mortgage na halos hindi namin mabayaran. Naalala ko ang pagyakap kay Tomas ng gabing iyon, habang ipinapaliwanag sa kanya na hindi na uwi ang kanyang papa. Tinanong niya ako kung kailan babalik si papa. Sinabi ko ang totoo, hinding-hindi na. At noon ako nangako, hindi mararamdaman ng batang ito ang kawalan ng ama. Ako ay sapat na. Ako ang magiging lahat para sa kanya. 3 trabaho ang pinasukan ko sa loob ng maraming taon. Naglilinis ng opisina sa madaling araw, sa panaderya sa umaga, at nanahi sa gabi. Natutulog ako ng 4 na oras kung sinusuwerte. Ang mga kamay ko ay naging magaspang. Ang likod ko ay nakuba ng maaga. Nagkauban bago magnegatibo 4 na po. Pero si Tomas ay hindi nawalan ng anuman. May malinis na damit siya, habang ang ibang bata ay luma. May bago siyang gamit sa eskwela, bawat taon. May cake at regalo sa birthday. Lahat ng hilingin niya ay naibigay ko. Ang wala lang sa kanya ay disiplina. Dahil tuwing susubukan ko, nakikita ko ang mga mata ni George sa kanyang mukha. Takot akong maging masyadong mahigpit, baka mawala rin siya sa akin. Kaya kapag may nasisira si Tomas, pinagbibigyan ko siya. Bata lang siya. Kapag mababa ang grado, sinisisi ko ang guro. Kapag nagsisinungaling, binibigyan ko ng dahilan. Takot lang siyang mabigo ako. Lumaking alam ni Tomas na laging ililigtas siya ni nanay. Laging papatawarin, laging bukas ang pitaka at ang mga bisig. Nakatapos siya ng pag-aaral. Kumuha ng accountancy sa isang state university na binayaran ko sa utang. Na binabayaran ko pa rin noong magnegatibo, 30 siya. Nakakuha siya ng trabaho sa isang kumpanya. Hindi bongga pero matatag at maayos. Nakilala niya si Luz 6 na taon na ang nakakaraan sa isang conference. Nagtatrabaho si Luz sa LAR ng isang malaking kumpanya. 32 taon siya noon. 5 taon na mas bata kay Tomas. Maganda siya sa paraang mukhang mamahalin. Nang makilala ko siya, parang may kung anong kumurot sa aking pakiramdam. May kakaiba sa kanyang mga mata. Parang may kinakalkula sa likod ng kanyang ngiti. Nanay Grace, madalas kayong ikwento ni Tomas. Sabi niya ng malambing sa aming unang hapunan. Dapat kayong magmalaki na pinalaki niyo siya ng mag-isa. Napakagandang sakripisyo. Ang mga salita ay tama, pero ang tono ay parang may talas. Natilang sakripisyo ko ay isang simpleng bagay lang sa halip na isang kabayanihan. Pero mahal na mahal siya ni Tomas, bulag na bulag. Nagbakasal sila makalipas ang 1 taon sa isang seremonya na kalahati ay ako ang nagbayad. Kahit kapos ang pensyon ko.
Hindi man lang nagpasalamat si Luz. Noong kasal, narinig ko siyang sinabi sa pinsan niya. Sayang at napakasimple lang ng nanay ni Tomas. Sa bagay, hindi naman lahat ay may pinag-aralan. Ang mga salitang iyon ay tila pa ko sa aking dibdib. Pero ngumiti lang ako at nagpatuloy sa pagsisilbi. Ang nanay ni Luz na si Myrna ay nandoon din. Isang eleganteng babae, edukada, biyuda rin, pero mayaman. Ang asawa niya ay matagumpay na negosyante. Nag-iwan ito ng mga ari-arian, investment, at seguridad sa pera. Nagbatian kami ni Myrna ng may galang pero may distansya ng antas sa buhay. Nakatira siya sa isang malaking kondo sa sentro. Ako naman ay sa isang simpleng bahay sa Karatigpo. Matapos ang kasal, nagbago ang lahat. Madalang nang bumisita si Tomas. Kailangan namin ni Luz ng oras para sa sarili namin. Nay, ang mga tawag ay naging madalang din. Busi ako sa trabaho. Ang Sunday lunch na sagrado sa loob ng 30 taon ay nawala. Tatawag na lang kami. 2 taon na ang nakakaraan nang mamatay ang kapatid kong si Matilde. Iniwan niya sa akin ang kanyang bahay, 2 paupahang pwesto, at malaking ipon. Bigla, ang mahirap na Grace ay naging Grace na may mga ari-arian. At nakapagtataka, mas naging madalas ang pagbisita ni Tomas. Nay, dapat mong isipin ang iyong kinabukasan. Sabi niya isang araw. Ang mga ari-arian ay kailangang i-manage. Mas madali siguro kung tutulungan kita. Accountant ako. Kaya ko itong gawin para sa iyo. Dahil sa tuwa sa kanyang malasakit, pumayag ako. Binigyan ko siya ng access. Pumirma ako ng mga papel. Nagtiwala ako. 4 na buwan na ang nakakaraan. Dumating si Luz sa bahay ko na umiiyak. Ang nanay niya ay naaksidente, head-on collision, malalim na koma. Sabi ng mga doktor ay hindi na ito magigising. Hindi ko siya malagaan sa kondo namin, hagulgol ni Luz. Napakaliit doon. Pero ikaw ay may espasyo. Please, biyanan ko. Nanay ko siya. Ayaw ko siyang ilagay sa home for the aged. Siyempre, pumayag ako. Sa kabila ng lahat, naiintindihan ko ang sakit ng isang anak para sa ina. Kaya dumating si Myrna sa bahay kululan ng ambulansya. Inilagay sa guest room, at sa loob ng 3 buwan ay inalagaan ko siya. Pinapalitan ko ang kanyang sapin, nililinisan siya, kinakausap, kahit akala ko ay hindi niya ako naririnig. Binabasahan ko siya ng libro sa gabi. At ngayon ay natuklasan ko na sa lahat ng oras na iyon, si Myrna ay gising, nakikinig, nagmamasid, at kumukuha ng ebidensya ng pagtataksil ng aming mga anak. Kailangan mong maintindihan ang lahat. Sabi ni Myrna habang lumalakas ang kanyang boses. Hindi ako nagpanggap mula simula. Noong unang mga araw matapos ang aksidente, talagang wala akong malay. Totoo ang impact. Sabi ng mga doktor ay himala na nabuhay ako. Hinawakan niya ang kanyang ulo kung saan may peklat pa sa anit. Pero noong magsimula akong magising, may narinig akong nagpabago sa aking desisyon. Huminto siya. Hirap huminga. 3 buwan na hindi nagsalita, kaya magaspang ang lalamunan. Binigyan ko siya ng tubig mula sa mesa. Uminom siya ng mabilis. Nandoon si Luz sa kwarto ng ospital kasama si Tomas. Akala nila hindi ko sila naririnig. Sabi ni Luz, perfect ito. Ngayong ganito na si Mama, makukuha na natin ang legal na kapangyarihan sa mga account niya. At si Grace naman ay nakapirma na sa mga papel na kailangan natin. Sa loob ng 6 na buwan, ang parehong yaman nila ay nasa kontrol na natin. Nasuka ako sa narinig. Parehong yaman. Tumango si Myrna. Ikaw at ako, Grace, ang plano nila mula pa noong simula. 2 biyudang may ari-arian at pera. 2 inang sobrang mahal ang mga anak, kaya hindi nakita ang totoo. Kami ang perpektong target, pero ang aksidente mo, ang sabi ko. Pinutol ako ni Myrna ng may lungkot. Hindi yon aksidente. 2 araw bago ang banggaan, kinompronta ko si Luz. Ipinakita ko ang mga email na nakita ko sa komputer niya. Email nila ni Tomas na nagpaplano. Umiyak siya. Nagmakaawa na huwag sabihin kahit kanino. Nangako siya ng mga ideya lang iyon na hindi gagawin. Naniwala ako. Diyos ko, napakatanga ko para maniwala. Noong gabing iyon, nagpatuloy siya. Sinuri ko ang quotes ko bago mamili. Ugali ko na iyon mula nang makakita ng programa tungkol sa kaligtasan. Maayos ang preno, pero noong susubukan ko ng magpreno sa pababang daan patungo sa mall, ayaw kumagat. Tinapakan ko ng todo ang pedal, pero wala. Bumangga ko sa pader ng semento sa bilis na 60 kilometro bawat oras. Tumingin ako sa kanya nang may sindak. Sinabotahe ni Luz ang sasakyan mo. Hindi ito tanong, kundi isang pagpapatunay. Tumango si Myrna. Sabi ng mga investigador ay pinutol ang brake line. Pero sa paraang magmumukhang lumana. May kaibigang mekaniko si Luz.
Narinig ko ring binanggit iyon sa usapan nila noong akala nila ay bingi ako. Ginawa iyon ng lalaki kapalit ng pera. Kailan mo napagpasyahang magpanggap? Tanong ko habang pinoproseso ang lahat sa ospital. Noong marinig ko ang usapang iyon, naisip ko na kung alam ni Luz na gising ako at nakakapagsalita, baka may mas malala pa siyang gawin. Sinubukan na niya akong patayin ng isang beses. Pero kung mananatili akong nasa koma, hindi ako paghihinalaan. Maririnig ko ang lahat ng balak nila at makakahanap ako ng paraan para mapigilan sila. Pero 3 buwan, sabi ko nang hindi makapaniwala. 3 buwan na walang galaw, walang salita, nagpapanggap na gulay. Iyon ay nangangailangan ng matinding tibay ng loob. Ngumiti ng mapait si Myrna. Tama ka, parang impyerno iyon. Ang mga unang araw ang pinakamahirap. Gusto kong sumigaw tuwing tinutusok ako ng mga doktor ng karayom. Gusto kong umiyak tuwing darating si Luz at mag-arteng ulirang anak, habang pasimpleng tinitingnan ang phone para sa presyo ng ibebentang lupa. Natutunan kong kontrolin ang aking paghinga. Dagdag pa niya. Huwag mag-react kapag nililinisan ang aking mga mata. Panatilihing matatag ang tibok ng puso kahit may naririnig na nakakagalit. Nawalan ako ng 20 kilo dahil sa tubo lang ang pagkain. Nagkaroon ako ng mga sugat sa likod dahil sa tagal ng higa. Nanghina ang katawan ko, pero ang isip ko ay matalas at narinig ko ang lahat. Ano ba ang eksaktong narinig mo? Tanong ko, kahit takot akong malaman. Itinuro ni Myrna ang recorder. Pindutin mo ang file number 3. Ginawa ko. Ang boses ni Tomas ay pumuno sa kwarto. Malinaw at totoo. Ang mga dokumentong pinirmahan ni nanay noong 1 buwan ay kasama ang paglilipat ng 2 kaupahan sa pangalan ko. Akala niya ay insurance update iyon. Sa katapusan ng buwan ay mabebenta na iyon. May 200,000 pesos na tayo para pambayad sa utang natin. Sumagot si Luz, at hindi ba mapapansin ng nanay mo kapag wala na siyang nakukuhang upa? Tumawa si Tomas. Isang tawang hindi ko pa naririnig kailanman. Malamig. Sasabihin natin na may problema sa mga nangungupahan. Kailangan ng repair at walang kita muna. Magtitiwala siya sa akin. Lagi naman siyang nagtitiwala. Itinigil ko ang recording. Hindi ko na kaya pang makinig. Tumingin sa akin si Myrna ng may awa. May mas malala pa. Marami pang usapan kung paano kukuha ng medical report na ulyanin ka na. Mga plano para kumbinsihin ka na kailangan mo ng tulong sa pera. Mga diskusyon kung anong gagawin sa akin sa huli. Ilalagay sa mental o hahayaan na lang mamatay. Bakit? Bulong ko. Bakit nila ito gagawin? May maayos na trabaho si Tomas. Si Luz din, hindi naman sila naghihikahos. Bumuntong hininga si Myrna. Mga utang. Narinig ko ang tungkol sa malalaking utang. Palpak na investment. Mga loan sa bangko na hindi mabayaran at lifestyle na hindi nila kaya. Ang mana mo at akin ang sagot sa kanilang problema. Tumayo ako at naglakad sa bintana. Sa labas, ang hardin na inalagaan ko ng buong pagmamahal ay kumikinang sa sikat ng araw. Mukhang normal ang lahat, mapayapa. Pero sa loob ng bahay na ito, patay na ang normalidad. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko sa wakas. Sinubukan ni Myrna na gumalaw sa kama habang namimilipit sa sakit. Ngayon, itutuloy natin ang palabas. Nasa koma pa rin ako kapag nandiyan sila. Ikaw naman ang biyanang nagtitiwala, pero sa lihim ay mag-iimbestiga tayo. Kukuha ng ebidensya, ililista ang lahat at kapag sapat na, ibubunyag natin sila sa paraang hindi sila makakatakas. Kaya mo ba talagang ituloy ang pagpapanggap? Tanong ko nang may pag-alinlangan. Tumango si Myrna nang may matinding determinasyon. Nakatagal ako ng 3 buwan. Kaya ko pa ito. Ang tanong ay, kaya mo ba? Kaya mo bang tingnan ang anak mo sa mata habang alam mo ang totoo at hindi magpahalata? Naisip ko si Tomas, ang sanggol na kinalinga ko, ang lalaking naging siya, at naramdaman ko ang pagtigas ng aking puso. Sabi ko sa boses na hindi ko nakilala. Kaya ako, sa sumunod na 2 oras, kami ni Myrna ay nagtrabaho ng sistematiko para buuin ang kwento ng kanilang pagtataksil. Siya sa kama, ako naman ay nagdadala ng mga dokumento mula sa aking opisina. Pinagkukumpara ang mga petsa. Pinagdidugtong ang mga bagay na dati ay walang kahulugan pero ngayon ay malinaw na panloloko. Ipakita mo ang lahat ng pinirmahan mo sa huling 6 na buwan. Sabi ni Myrna sa boses na nagbabalik ang awtoridad. Bago ang aksidente, siya ay naging siya ng sariling kumpanya. Alam niyang bumasa ng mga legal na papel. Ako naman ay bulag na nagtiwala sa anak kong accountant. Inilabas ko ang folder ng aking mga papeles. Isa-isang tiningnan ni Myrna ang mga ito. At nagdidilim ang kanyang mukha sa bawat pahina. Hindi ito insurance update, sabi niya sa wakas,
Hawak ang isang papel mula 4 na buwan na ang nakakaraan. Ito ay deed of transfer. Inilipat mo ang bahay ng kapatid mo sa pangalan ni Thomas. Dito tingnan mo ang maliliit na letra sa page 3. Binasa ko ang itinuro niya. Totoo nga, nakatago sa legal na salita ang paglilipat ng ari-arian. Pero sabi ni Thomas ay para lang daw ito sa tax. Nasa akin pa rin ang bahay, pero sa pangalan niya, para mas maliit ang babayaran. Umiling si Myrna. Kasinungalingan. Ang transfer na ito ay buo na. Ang bahay ay legal na sa kanya. Maaari na niya itong ibenta nang walang paalam sa iyo. Ang susunod na papel ay mas malala. Isang general power of attorney na nagbibigay kay Tomas ng buong kontrol sa aking mga bank account, investment, at lahat ng desisyon sa pera. Pinirmahan ko ito 3 buwan na ang nakakaraan. Sabi ko ng mahina. Sabi ni Tomas ay para daw kung may mangyari sa akin. May otorisado ng hahawak ng mga gamit ko sa oras ng emergency. Tumawa ng mapait si Myrna. Maliban na lang sa ang power na ito, ay hindi nangangailangan ng emergency. Epektibo ito agad-agad. Mula nang pirmahan mo ito, makukuha na ni Tomas ang pera mo kahit kailan niya gusto. Tiningnan ko ang aking mga bank statement nang may nanginginig na mga kamay. May mga transfer na hindi ko alam. Maliliit noong una, 500 pesos dito, 1,000 doon. Pero sa huling mga linggo, lumaki ang halaga, 5,000, 10,000, 000. Noong nakaang linggo, may transfer na 25,000 pesos sa isang account na hindi ko kilala. Dahan-dahan nilang inuubos ang pera mo, sabi ni Myrna. Naramdaman ko ang pait sa aking lalamunan. Ninanakawan ako ng anak ko. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Parang patak ng tubig na bumubutas sa bato hanggang sa maging guwang ito. Pero ang pinakamalala ay nasa ilalim ng folder. Nakakita ako ng mga papel na hindi ko maalalang nakita ko man lang. Mga medical reports sa pangalan ko. Neuropsychological evaluation. Patient Grace Mendez, 67 years old. Sumari, ang pasyente ay nagpapakita ng mga senyales ng paghina ng isip, kalituhan sa petsa, madalas na pagkalimot, at maling pagpapasya. Inirerekomenda ang gabay sa mga mahahalagang desisyon sa pera. Hindi ako kailanman nagpa-neuro-eval. Sabi ko nang may nanginginig na boses. Hindi ko kilala ang doktor na ito. Dr. Ramirez, hindi ko alam kung sino siya. Sinuri ni Myrna ang dokumento. Ang letterhead ay mukhang totoo. Pero pustahan tayo kung imbestigahan mo ang Ramirez na ito. Kaibigan siya ni Tomas o ni Luz. O baka hindi talaga siya doktor. Ang papel na ito ay ginawa para palabasin na hindi ka na pwedeng humawak ng sarili mong pera. Maami pang report, lahat ay peke. Lahat ay nagpapakita na kunwari ay palala ng palala ang aking kalagayan. Pagkalito, pagkalimot, mga bagay na hindi naman nangyayari sa akin, pero ngayon ay nasa opisyal na papel na. Gumagawa sila ng legal na kaso, paliwanag ni Myrna. Sa mga papel na ito, pwede silang humiling sa korte na ideklara kang incompetent. Si Tomas ang magiging legal mong guardian. Siya ang may hawak ng buhay mo. At ikaw, tanong ko, anong balak nila sa iyo? Itinuro ni Myrna ang sarili niyang folder na naiwan ni Luz sa kwarto, linggo na ang nakalipas. Sa loob ay may mga katulad na papel, mga form para sa pagpasok sa Santa Elena Home for the Aged, pasyenteng nasa permanent vegetative state, rekomendasyon para sa long-term care. At ang pinakamasakit, ang mga dokumento ng pagbebenta sa mga lupa ni Myrna, na inihanda na may pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya, pero halatang peke. Idedeklara nila akong permanenteng walang kakayahan. Sabi ni Myrna ng malamig. Ibebentang lahat ang ari-arian ko, kukunin ang pera, at itatapon ako sa pinakamurang nursing home na mahahanap nila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha sa unang pagkakataon. Ang sarili kong anak, ang sanggol na pinasuso ko, ang batang pinatahan ko tuwing may bangungot. Balak niya akong ikulong at kalimutan na lang. Nanatili kaming tahimik, dalawang inang dinaramdam ang laki ng pagtataksil. Sa wakas, tinanong ko ang bagay na iniiwasan ko. Sigurado ka bang sinadya ang aksidente? Siguradong sigurado. Inilabas ni Myrna ang kanyang phone sa ilalim ng kutson. Sa loob ng 3 buwan, nagpanggap siyang walang malay, pero itinago ang phone na ito at sinacharge kapag mag-isa lang siya. Ipinakita niya sa akin ang mga text message. Usapan ni Luz at ng isang hindi rehistradong numero. Tapos na. Masisira ang preno sa susunod na matarik na daan. Magmumukhang natural na sira at ang bayad na cash, 5,000. Gaya ng napag-usapan, walang makakaalam. Ang mga text ay may petsa 1 araw bago ang aksidente ni Myrna. Paano mo nakuha ito? Tanong ko nang may gulat. Ngumiti si Myrna nang walang saya. Naiwan ni Luz ang phone niya sa side table ko isang gabi. Akala niya ay hindi ko maabot,
Pero noong mag-isa ako ay binuksan ko ito. Alam ko ang password niya. Nakita ko siyang nagtatype ng maraming beses, at pinikturan ko ang lahat. Pagkatapos ay ibinalik ko sa dati. May mga litrato siya ng dose-dose ng usapan, mga detalyadong plano, pakikipag-usap sa mekaniko, usapan kung magkano ang makukuha nila sa amin, at mga salitang pabilisin ang proseso sa mga matatanda. Ang salitang matatanda ay tumama sa akin. Hindi nay, hindi biyanan. Matatanda. Hadlang, mga gamit na dapat pakinabangan. May ebidensya na tayo, sabi ko sa wakas. May recordings, dokumento, mga message. Pwede na tayong magpulis ngayon din. Umiling si Myrna. Hindi pa. Kailangan natin ng mas marami. Kailangan natin ng ebidensya ng mga bank transfer ngayon. Kailangan nating patunayan hindi lang ang plano, kundi ang mismong pagnanakaw. At kailangan nating gawin ito sa paraang hindi sila makakalusot, kahit may mahal na abogado. Tama siya. Ano ang gagawin natin? Tumingin sa akin si Myrna ng may determinasyon. Ituloy ang pagpapanggap. Ako ay nasa koma pa rin. Ikaw ay ang biyanang nagtitiwala. Pero ililista natin ang bawat kilos nila. At kapag may sapat na tayong patunay na hindi matitibag, wawasakin natin sila ng buo. Ang salitang wawasakin ay naiiwan sa hangin. Dalawang ina, parehong pinagtaksilan ng mga anak na pinalaki nila ng buong pagmamahal. Nagpaplano ngayon ng pagbagsak ng mga anak na iyon. Isang trahedya na nangyayari sa isang simpleng bahay, at tinanggap ko na ang aking papel dito. Ang sumunod na 5 araw ay ang pinakakakaibang bahagi ng aking buhay. Sa labas, mukhang normal ang lahat. Bumalik na si Tomas at Luz mula sa kanilang biyahe. Na alam ko na ngayong galing sa perang ninakaw sa akin. Binibisita nila ako araw-araw. Nagtatanong tungkol kay Myrna. Nagpapanggap na nag-aalala. Ngumingiti ako. Pinagtitimpla sila ng kape. Kinukwentuhan tungkol sa lagay ng kanilang ina. Nag-aarte akong walang alam, habang sa loob ay nanggagalaiti ako sa galit. Pero kapag kaming dalawa na lang ni Myrna, nagtatrabaho kami na parang mga investigador. Nakakagalaw na siya ng kaunti sa loob ng bahay, kapag alam naming mag-isa lang kami. Mahina pa rin siya, pero ang isip niya ay kasing talas ng labaha. Kailangan nating pasukin ang komputer ni Tomas, sabi ni Myrna sa ikatlong gabi. Nandoon ang lahat ng detalye ng mga account kung saan nila inilalagay ang pera mo. Ang problema ay hindi iniiwan ni Tomas ang laptop niya. Dala niya ito sa trabaho at dala rin pag-uwi, at may password ito. Pero kilala ko ang anak ko. Alam ko ang galaw niya. Tuwing Huwebes ng gabi ay nagpupunta siya sa GYM. Laging 2 oras. At minsan ay iniiwan niya ang laptop niya sa bahay ko kung galing siya sa trabaho. Bukas ay Huwebes, sabi ko. Imbitahan ko siyang mag-dinner. Sabihin ko na malungkot ako at namimiss ko ang ating hapunan. Darating iyon dahil kailangan nilang magpanggap. At kapag nag-gym na siya, kukunin ko ang laptop. Ngumiti si Myrna. Alam mo ba ang password? Tumango ako ng may lungkot. Petsa ng kapanganakan niya at pangalan ko. Thomas Grace, 1985. Iyon na ang gamit niya sa lahat simula noon. Akala ko dati ay sweet iyon. Ngayon alam ko ng katamaran lang. Noong Huwebes, naging perpekto ang lahat. Dumating si Tomas para mag-dinner. Gustong panatilihin ang imahe ng mabuting anak. Kinain ang niluto ko. Nagtanong tungkol sa health ko nang may peking malasakit. Sinilip si Myrna na nasa koma nang may kunwaring lungkot. Kawawang Myrna, sabi niya habang hinahawakan ang noo nito. Sana magising na siya. Napaka-plastic ng mga salita niya. 7:00 ay nagbihis na siya para mag-gym. Nay, okay lang bang iwan ko rito ang laptop ko? Naka-charge pa kasi. Balikan ko na lang mamaya. Siyempre, anak, sabi ko nang may pinakamagandang ngiti. Sige lang. Pag-aalis ng kotse niya, lumabas si Myrna sa pinto. Nag-practice na kami. May 2 oras kami. Nabuksan ang komputer sa unang subok pa lang. Thomas Grace, 1985. Naupo si Myrna sa harap ng screen nang may determinasyon. Heto na siya, sabi niya pagkalipas ng 5 minuto. Tingnan mo ito. Ipinakita niya sa akin ang mga spreadsheet, mga kolum ng aking mga lupa, presyo sa market, at kailan ibebenta. Lahat ay nandoon. Napaka-organisado na parang profesional na magnanakaw ang nagplano nito. Ang bahay ng kapatid ko ay binebenta na. Nakahanap na si Tomas ng buyer na magbabayad ng 180,000 pesos. Matatapos ang benta sa loob ng 2 linggo. Wala akong kaalam-alam. Ang 2 kaupahan ay nakalista na ibebenta sa susunod na buwan. Inaasahan kita, 220,000, sabi sa note. Ang bahay ko ngayon, ang tinitirhan ko,
ay nakalista bilang future sell matapos ang institutionalization ni GM. GM, Grace Mendez. Ginawa akong initials ng anak ko sa listahan ng kanyang pagnanakaw. Tingnan mo ang folder na ito. Sabi ni Myrna habang nagkiklik. Ang pamagat ay financial plan. Sa loob ay mga dokumento ng bawat hakbang ng kanilang sabuatan. Step 1. Makuha ang power of attorney. Don. Step 2. Ilipat ang mga ari-arian. In progress. Step 3. Makuha ang declaration of incompetence. Nakaplano sa susunod na buwan. Step 4. Ipasok sa nursing home si GM. Nakaplano sa loob ng 3 buwan. Step 5. Ibenta lahat ng assets. Target na matapos sa loob ng 6 na buwan. May hiwalay ring plano para kay Myrna, nanay ni Elle. Total assets, 400,000. Permanent vegetative state. Mas madaling ay deklarang incompetent. Institutionalization, Santa Elena. Monthly cost, 3,000 pesos. Pagbebenta ng lupa ay pwedeng simulan agad matapos ang legal na deklarasyon. Bago magpatuloy, sabihin mo rito sa comments kung anong tingin mo sa kwentong ito at anong gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan nila. Huwag alis sa video dahil ang susunod ay magpapatayo ng iyong balahibo. Pinikturan ni Myrna ang bawat dokumento gamit ang phone niya. Nakatingin lang ako habang nasusuka. Nakita rin namin ang kontak ng mekaniko na sumira sa preno ni Myrna, mga email tungkol sa trabaho, mga record ng bayad na cash, at ang pinakaebidensya, isang draft ng email na hindi sinend ni Tomas pero itinago. Kung hindi ito ubra, kailangan nating isipin ang mas permanenteng paraan para sa kanila. Hindi tayo makakapaghintay ng dekada para mamatay sila ng kusa. Kailangan na natin ang pera. Pinag-iisipan nilang patayin tayo, bulong ko. Tumango si Myrna nang may matigas na mukha. Sinubukan na nilang patayin ako noon. Ngayon alam nating handa silang gawin uli iyon kung hindi bibilis ang plano nila. Kinopya niya ang lahat sa isang USB. Mga dokumento, email, spreadsheet, litrato, lahat ng katibayan. Nang bumalik si Tomas pagkalipas ng 1.5 oras, nasa sala ako at nanonood ng tea. Ang laptop niya ay nandoon pa rin sa pwesto. Okay lang ba rito, Nay? Tanong niya. Naman, anak, sagot ko ng may ngiti, pero wala nang nararamdaman. Gusto mo ba ng dessert? May lech flan ako. Sabay kaming kumain. Kinuwento niya ang araw niya sa trabaho. Nag-iimbento ng mga detalye tungkol sa mga kliyente. Tumango ako, nagtanong ng maayos, nag-arteng interesadong ina habang ang nasa isip ko ay, kasalo ko sa pagkain ang taong nagpaplanong ikulong ako at nakawan ako ng lahat. Ang taong handang pumatay sa akin kung kailangan. Nang gabing iyon, pag-aalis ni Tomas, sinuri namin ang lahat ng nakuha namin. Sapat na ito para magpulis, sabi ko. Nag-isip si Myrna. Halos. Kailangan natin ng isa pa. Patunay ng mismong bank transfer. Patunay na iginagalaw na nila ang pera mo. Mula sa sabuatan, magiging aktwal na pagnanakaw na ito. Mas mabigat ang kaso. Paano natin makukuha iyon? Ngumiti siya. May access ka pa rin sa sarili mong bank accounts, di ba? Kahit may power of attorney si Tomas, ikaw pa rin ang may-ari. Bukas ay pumunta ka sa bangko. Humingi ng full report ng transaksyon sa huling 6 na buwan at ilista natin ang bawat pisong ninakaw nila. Maganda ang plano, pero habang naghahanda kaming matulog, may itinanong ako na gumugulo sa isip ko. Myrna, kapag tapos na ang lahat, kapag nakuha na nila ang parusa, sa tingin mo ba mapapatawad pa natin sila? Matagal siyang tumingin sa akin bago sumagot. Hindi ko alam, Grace. Alam kong mga anak natin sila, na mahal natin sila, pero alam din nating handa silang wasakin tayo, ikulong o patayin. Mapapatawad ba iyon? Wala akong sagot. Alam ko lang na bukas ay gagawin namin ang susunod na hakbang sa pagbubunyag ng pinakamasakit na pagtataksil sa aking 67 na taon ng buhay. Noong Biyernes ng umaga, pumunta ako sa bangko kung saan 25 taon na ang aking account. Kilalang-kilala ko ng manager na si Sonia Mendez. Maraming beses na kaming nagbatyan sa nakalipas na mga taon. Nanay Grace, kumusta po? Ano pong maipaglilingkod ko? Huminga ako ng malalim. Kailangan ko ng kumpletong report ng lahat ng transaksyon sa account ko sa huling 6 na buwan. Bawat deposito, withdraw, transfer, lahat. May nakita akong kaba sa kanyang mukha. Siyempre po, sabi niya ng dahan-dahan. May problema po ba sa account nyo? Iyon po ang sinusubukan kong malaman. Sagot ko ng may katatagan. Maaari po bang makuha ang report ngayon? Tumango siya. Abutin po ng 2 oras. Gusto nyo po bang maghintay? Pinili kong maghintay. Ayokong malaman ni Tomas na nagpunta ako rito. Habang naghihintay, tumunog ang phone ko.
Si Luz. Biyanan. Kumusta na si Mama ngayong umaga? Napakatamis ng boses, parang tunay na nag-aalala. Pero alam ko ng plastic iyon. Ganoon pa rin, sagot ko. Walang bago. Sayang naman. Sige po. Dadaan kami nito mas mamaya para bumisita. Sige. May oras pa ako. Pagkalipas ng 2 oras, tinawag ako ni Sonia sa opisina niya. May makapal na folder siyang hawak at seryoso ang kanyang mukha. Nanay Grace, kailangan ko po itong itanong. Binigyan niyo po ba ng pahintulot ang lahat ng transfer na ito? Ipinakita niya ang pahina ng mga transaksyon. Nadurog ang puso ko sa nakita. Sa huling 6 na buwan, 120,000 pesos ang inilipat mula sa account ko patungo sa account sa pangalan ni Tomas Mendez at Luz Vega. Hindi lang pala maliliit na halaga. Iyon lang ang nakita ko noong una. May malalaking halaga na hindi ko alam dahil hindi na ako tumitingin ng paper statement. Nakumbinsi ako ni Tomas na gawing online na lang at siya na raw ang titingin para sa akin. Hindi, sabi ko nang nanginginig ang boses. Hindi ko pinayagan ang mga transfer na ito. Kumunot ang no ni Sonia. Pero ginamit po ang power of attorney na pinirmahan nyo. Technically, legal po ito. May kapangyarihan ang anak nyo na igalaw ang pondo nyo. Kahit hindi nyo alam. Tumango siya ng may lungkot. Humingi ako ng kopya ng lahat. Binigyan ako ni Sonia ng kopya ng walang tanong. Pero nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Nanay Grace, sabi niya bago ako umalis, kung kailangan niyo po ng tulong legal para bawiin ang power of attorney na yon, may mairekomenda akong mga abogado. Nagpasalamat ako. Salamat, Sonia. Mukhang kailangan ko nga iyan agad. Umuwi ako dala ang report ng bangko. Parang masama ang pakiramdam ko. 120,000 pesos. Katumbas ng 3 taon ng aking pensyon. Ninakaw sa loob ng 6 na buwan. Naghihintay si Myrna sa kwarto, nakatayo sa bintana. Nag-ehersisyo na siya ng binti kapag mag-isa, nagpapalakas. Anong nakuha mo? Tanong niya. Ipinakita ko ang mga papel. Nakita ko ang pagdigas ng kanyang panga. Mga hayop, bulong niya. Iyon ang unang beses na narinig ko siyang magmura. Tingnan mo ito, sabi niya sabay turo sa mga transfer. Eksaktong tumutugma ito sa mga petsa sa kalendar ni Tomas sa computer niya. Bawat transfer ay katumbas ng isang bahagi ng plano nila. Pinagumpara namin ang record ng bangko at ang mga picture na kinuha namin sa laptop ni Tomas. Sakto ang lahat. Ang malalaking transfer ay tumutugma sa phase 1 completed at phase 2 started. Ang huling malaking transfer na 25,000 pesos ay may note sa kalendar na down payment. Institution SM. Santa Maria, ang lugar kung saan balak nilang ikulong ako. Nagbayad na sila para sa pwesto mo. Sabi ni Myrna ng malamig. Ginamit ang sarili mong pera para i-reserve ang kulungan mo. Napakalupit ng tadhana. Ginagamit ang ninakaw na pera ko para pambayad sa pagpapakulong sa akin. Pero may mas malala pa. May nakita si Myrna sa record na hindi ko napansin. Grace, tingnan mo itong transfer noong 4 na buwan na ang nakalipas. 5,000 pesos para sa JR Services Mechnicos. Ang mekaniko. Ang sumira sa preno ni Myrna. Ako ang nagbayad ng hindi ko alam para sa pagtatangkang patayin ang aking kakampi. Buong umaga naming inayos ang ebidensya. Gumawa kami ng mga folder, financial evidence, fake medical documents, recorded conversations, emails and messages, at attempted homicide. Para kaming naghahanda ng legal na kaso. At sa totoo lang, iyon nga ang ginagawa namin. Kailangan natin ng abogado, sabi ko sa wakas. Yung magaling, yung expert sa financial fraud at family law. Tumango si Myrna. May kilala ako. Dra. Alicia Romero. Matalino at palaban kung kailangan. Ginamit ko siya noong namatay ang asawa ko para sa mana. Kung may makakatulong sa atin, siya na iyon. Tinawagan namin si Dra. Romero at ipinaliwanag ang sitwasyon sa pangkalahatan. Gusto niya kaming makita agad. Pero may problema. Hindi kami pwedeng lumabas ng sabay. Kapag nakita kami ni Tomas at Luz, malalaman nilang gising na si Myrna. Nagbigay ng solusyon ang abogado. Pupunta ako sa bahay nyo mamayang 9 ng gabi. Dala ko ang mga dokumento at sisimulan natin ang proseso para wasakin ang plano ng mga anak nyo bago pa nila ito matapos. Noong hapon na iyon, nang bumisita si Tomas at Luz, handa na ako. Si Myrna ay nasa kama, nagpapanggap na kumatose. Tumabi si Luz sa nanay niya at hinawakan ang kamay nito. Mama, sana magising ka na. Miss na kita. Napakaganda ng mga salita. Ang luha sa mata niya ay mukhang totoo. Pero alam ko na ang totoo. Alam ko na ang babaeng ito ang nagdangkang pumatay sa sariling ina, na ninanakawan ako, at balak akong itapon sa nursing home.
Luz, napakabuti mong anak, sabi ko nang may pinakamagandang ngiti. Swerte si Myrna sa iyo. May nakita akong kislap sa mata ni Luz. Konsensya o hiya siguro. Pero agad nawala at pinalitan ng lungkot. Ginagawa ko lang po ang dapat, sagot niya. Si Tomas naman ay nakatingin lang sa phone niya. Walang paki sa nangyayari. Nay, may pipirmahan ka pa palang isang papel. Formalidad lang. Update daw sa medical insurance. Inabot niya ang papel. Kinuha ko ito at nagpanggap na binabasa. Kahit alam kong bitag ito. Tingnan ko muna ng maayos, anak. Medyo malabo na ang mata ko. Ibibigay ko sa iyo bukas. Pirmahan ko mamaya. Nakita ko ang inis sa mukha niya. Urgent ito, Nay. Kailangang ma-process ngayon. Pinanatili ko ang aking tono. Bukas na, Tomas. Pangako. Babasahin ko ngayong gabi at pipirmahan bukas kung okay naman. Hindi ako. Pwedeng pumirma ng anuman nang hindi nakikita ng abogado. Nang makaalis sila, nakahinga ako ng maluwag. Lumabas si Myrna sa kama. Magaling. Nakontrol mo sila nang hindi naghihinala. Myrna, sabi ko, ngayong gabi pagdating ng abogado, magbabago ang lahat. Kapag nagsimula na tayo sa legal, wala nang balikan. Haharap sa kasong kriminal ang mga anak natin. Sigurado ka ba? Tumingin siya sa akin nang may matapang na mga mata. Grace, tinangka nilang patayin ako. Ninanakawan ka nila. Balak nilang ikulong tayo at kalimutan. Saan pa tayo dapat mag-alinlangan? Tama siya, pero masakit pa rin. Dahil sa kabila ng lahat, si Tomas ay anak ko pa rin at mahal ko pa rin ang batang nakilala ko noon. Hindi ang lalaking naging siya ngayon. Dumating si Dra. Alicia Romero eksaktong alas dumating si Dra. Alicia Romero eksaktong alas negatibo, 9 ng gabi. Isang babaeng nasa edad 50, naka-Amerikana, may dalang portfolyo, at may aurang puno ng kakayahan. Sinalubong siya ni Myrna nang nakatayo. Hindi na nagpapanggap na nasa koma sa loob ng aming bahay. Halos hindi kumura ang abogada nang makita ang kanyang pasyenteng komatose na naglalakad at nagsasalita. Siora Myrna, ikinatutuwa kong makita kang maayos. Simple niyang sabi. Ngayon, ipakita niyo sa akin ang lahat. Sa loob ng susunod na 2 oras, sinuri niya ang bawat dokumentong nakalap namin. Ang mga bank statement, ang mga recording, ang mga email mula sa computer ni Tomas, ang mga peking medical document, at ang mga mensahe tungkol sa pagsasabotahe sa kotse. Lalong sumeryoso ang kanyang mukha sa bawat ebidensyang nakikita. Matibay ito, sabi niya sa wakas. Napakapatas. May sapat kayong ebidensya para sa mga kasong kriminal tulad ng fraud, falsification of documents, abuse of elder, at sa kaso ni Siora Myrna, attempted homicide. Haharap sa matagal na pagkakakulong ang inyong mga anak kung mapatunayang guilty. Ang mga salitang iyon ay dapat sanang tagumpay. Pero pakiramdam ko ay hungkag ako. Gaano katagal? Tanong ni Myrna nang may matatag na boses. Tiningnan ni Dra. Romero ang kanyang mga tala. Ang financial fraud na ganito, kalaki, ay 2 hanggang 5 taon. Attempted homicide ay 5 hanggang 15 taon. Falsification ay 2 hanggang 4 na taon. Maaring magpatong-patong ang mga ito. Maaring makulong si Tomas ng 0 taon. Si Luz, dahil sa tangkang pagpatay, ay posibleng 15 taon. Nahilo ako. 0 taon. Ang anak ko sa bilangguan ng 0 taon. May paraan ba para maayos ito nang hindi na, simula ko. Pero pinutol ako ni Myrna. Hindi, Grace, hindi natin ito ayusin ng ganoon lang. Haharapin nila ang buong konsekwensya ng ginawa nila. Tiningnan ako ni Dra. Romero nang may awa. Siora Grace, naiintindihan ko na anak niyo siya. Pero kailangan niyong unawain ang bigat nito. Hindi lang nila ninakaw ang pera niyo. Gumawa sila ng mga peking report para magmukha kayong baliw. Balak kayong ikulong laban sa inyong kalooban. At sa kanilang mga usapan, nag-isip sila ng permanenteng paraan na sa batas ay nangangahulugang balak kayong patayin. Balak din ba nila akong patayin? Tanong ko sa maliit na boses. Mahirap masabi ng may katiyakan, pag-amin ng abogada. Pero tinangka na nilang patayin si Siora Myrna ng 1 beses at mukhang naiinip na sila sa inyo. Kapag ang mga tao ay desperado sa pera at handang lumampas sa guhit, patuloy na gumagalaw ang guhit na iyon. Sumingit si Myrna. Alicia, ano ang susunod na hakbang? Binuksan ng abogada ang kanyang portfolyo. Una, babawin natin agad ang lahat ng power of attorney na pinirmahan ni Siora Grace. Pangalawa, maghahain tayo ng temporary restraining orders para i-freeze ang lahat ng accounts at pigilan ang paglilipat ng mga ari-arian. Pangatlo, maghahain tayo ng formal na reklamo sa piskalya kasama ang lahat ng ebidensyang ito. Pang-apat, sisimulan natin ang civil suit
para mabawi ang lahat ng perang ninakaw pati na ang danyos. At ang timing, tanong ni Myrna, kailan natin gagawin ang lahat ng ito? Nag-isip si Dra. Romero, depende sa inyo. Pwede nating simulan bukas na bukas din o pwede tayong maghintay para kumuha pa ng ebidensya. Bagamat sa totoo lang ay sobra-sobra na ang meron kayo. Ang payo ko, kumilos agad. Habang naghihintay kayo, mas may pagkakataon sina Tomas at Luz na itago ang pera o sirain ang ebidensya kung sakaling makahalata sila. May isa pang faktor, sabi ni Myrna. Akala nila ay nasa koma ako. Iyon ang bentahe natin na mawawala kapag nagsampa na tayo ng kaso. Sa oras na gawin natin iyon, malalaman nilang gising ako sa lahat ng oras. Ang gulat na iyon ay magagamit natin sa taktika. Tumango ang abogada. Magandang punto. Pwede nating gamitin iyon. Isipin niyo ang eksena. Ang piskalya ay nagbabasa ng sakdal. Sina Tomas at Luz ay ipinatawag. At sa preliminary hearing, lilitaw si Myrna bilang pangunahing saksi. Ang matinding gulat ay maaring magpabigay sa kanila para umamin sa lahat. Isa pang oras kaming naglano ng eksaktong estratehiya. Ihahanda ni Dra. Romero ang lahat sa weekend. Lunes ng umaga, isusumite namin ang lahat sa korte at sa piskalya ng sabay. Pagdating ng Lunes ng tanghali, sina Tomas at Luz ay nasa ilalim na ng investigasyon. Pagdating ng Martes, malamang ay arestuhin na sila. Isa pa, sabi ng abogada bago umalis, kailangang handa kayo sa reaksyon ng mga anak nyo. Kapag nalaman nilang huli na sila, asahan ang pagkakaila, galit, o pagmamanipula sa inyong damdamin. Sasabihin nilang mali ang intindi nyo, na may paliwanag sila, na kayo ay malupit o mapaghiganti. Kailangan nyo maging matatag. Pagkaalis ni Dra. Romero, naupo kami ni Myrna sa kusina habang may tsaa na hindi naman namin nainom. Nagsisisi ka ba? Tanong niya sa akin. Pinag-isipan ko ang sagot ko. Nagsisisi ako na humantong kami sa ganito. Nagsisisi ako na ang anak ko ay naging taong kayang gawin ito. Pero ang pigilan siya. Hindi ako nagsisisi. Ako rin, sabi ni Myrna. Iyakan ko ang anak na akala ko ay meron ako. Pero hindi ko hahayaang wasakin niya ako dahil lang sa takot kong magdisiplina. Nanatili kaming tahimik. Dalawang ina sa bisperas ng pagtataksil sa kanilang mga anak. Sa paang katulad ng ginawa sa amin. Maliban na lang na kami ay kumikilos para sa aming kaligtasan. Sila ay kumilos dahil sa kasakiman. Ang weekend ay naging tila panaginip. Dumating si Tomas noong Sabado para tingnan si Myrna. Nagdala naman ng bulaklak si Luz noong Linggo. Pareho silang nag-arteng perpekto. At ako naman ay nag-arteng biyanang nagpapasalamat habang alam ko na sa loob ng 24 oras, magbabago ang buhay nila habang buhay. Nay, mukha kang pagod, sabi ni Tomas noong Linggo. Nakatutulog ka ba ng maayos? Nag-aalala lang kay Myrna, pagsisinungaling ko. Malaking responsibilidad ito. Inilagay niya ang kamay sa balikat ko. Napakabait mo at inaalagaan mo siya. Hindi ko alam ang gagawin namin kung wala ka. Mabait. Ang salitang iyon ay nakakaloko mula sa taong balak akong ikulong sa nursing home. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Bukas ay sasabog ang lahat. Bukas, malalaman ng anak ko na ang nanay niya ay hindi ang madaling biktimang iniisip niya. At bukas ay magsisimula ang masakit na proseso ng pagbuwag sa pamilyang minsan kong minahal. Si Myrna ay hindi rin nakatulog. Narinig ko siyang gumagalaw sa kanyang kwarto. Alas negatibo 3 ng madaling araw. Nagkita kami sa kusina. Handa ka na? Tanong niya. Hindi, sagot ko ng tapat. Pero gagawin pa rin natin ito. Tumango siya. Doon ko alam na tama ang ginagawa natin. Kung madali lang ito, ibig sabihin ay hindi talaga natin mahal ang ating mga anak. Ang katotohanang masakit ito ay patunay na may puso pa tayo. Pero hindi tayo pwedeng maging biktima. Tama siya. At bukas, malalaman ng mundo na sina Grace Mendez at Myrna Vega ay hindi ang mga matatandang mahina na iniisip ng kanilang mga anak. Lunes, alas negatibo 9 ng umaga. Formal na inihain ni Dra. Romero ang lahat ng dokumento sa korte at piskalya. Alas negatibo 1-0. Naaprubahan ang mga restraining order na nag-freeze sa lahat ng accounts ni na Tomas at Luz. Pati na ang pagpigil sa pagbebenta ng aking mga lupa. Alas negatibo 11. Naglabas ang piskalya ng sitasyon para sa dalawa para sa hearing sa Miyerkules. Sa kaso ni Luz, may karagdagang sakdal na attempted homicide. Nasa bahay ako nang matanggap ni Tomas ang sulat. Nalaman ko agad dahil tumawag siya. Ang boses niya ay pinaghalong gulat at takot. Nay, nakatanggap ako ng legal na dokumento. Sinasabing iniimbestigahan ako sa fraud. May pagkakamali rito. Siguradong pagkakamali ito. May alam ka ba rito?
Ang puso ko ay tumitibok ng sobrang lakas na akala ko ay maririnig niya. Ano? Hindi, anak. Wala akong alam. Fraud. Impossible iyan. Ang magpanggap na walang alam ay mas mahirap kaysa sa inakala ko. Pupunta ako diyan, sabi niya agad. Kailangan kong makita ang mga papel na pinirmahan mo. May mali rito. May sumisira sa akin. Binaba niya ang telepono bago pa ako makasagot. Tiningnan ko si Myrna na nakikinig mula sa kanyang kwarto. Nagsimula na, sabi niya ng may tensyon. Handa ka na ba sa komprontasyon? Tumango ako. Kahit na pakiramdam ko ay hindi ako handa. Dumating si Tomas pagkalipas ng 20 minuto. Kasama niya si Luz na mukhang takot din. Nakatanggap din ako ng sulat. Sabi ni Luz na nanginginig ang boses. Sinasabing tinangka kong patayin ang nanay ko. Kabaliwan ito, buong kabaliwan. Biyanan, kailangan niyo kaming tulungan. May nag-iimbento ng kwento laban sa amin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Napakagaling niyang umarte. Halos mapaniwala niya ako. Halos. Maupo kayo, sabi ko sa boses na mas matatag kaysa sa inaasahan nila. Kailangan nating mag-usap. Napaupo si Tomas sa sofa. Nay, anong nangyayari? Bakit tayo inaakusahan ng ganitong mga bagay? Huminga ako ng malalim. Dahil totoo ang lahat. Totoo ang lahat. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Ano? Bulong ni Tomas. Nay, anong sinasabi mo? Naupo ako sa harap nila nang nanginginig ang kamay, pero matatag ang boses. Alam ko ang tungkol sa mga transfer na walang paalam. Ang 120,000 pesos na ninakaw nyo sa account ko. Alam ko ang tungkol sa mga peking medical report. Alam ko ang plano nyo na ideklara akong baliw at ikulong ako. Alam ko ang lahat, Tomas. Nakita ko ang pagpawi ng kulay sa kanyang mukha. Biglang tumayo si Luz. Kalokohan ito, biyanan. May nagmamanipula sa inyo. Marahil ang abogadong bumisita rito. Ninanakawan nila kayo. Pinapaniwala kayo sa kasinungalingan. Tumaas ang boses niya. Wala kaming ginawang masama. Ang mga transfer ay para sa inyong pera, gaya ng pahintulot nyo. Ang mga medical report ay para sa ikabubuti nyo. Dahil nagpapakita na kayo ng kalituhan. Hindi ako kailanman nalito, sabi ko ng mahinahon. Ang mga report na yon ay peke, at ang mga transfer ay hindi para sa akin, kundi para bayaran ang inyong mga utang at pondohan ang plano nyong wasakin ako. Nagkaroon ng boses si Tomas. Nay, maling interpretasyon lang ito. Iginalaw ko ang pera, pero para protektahan ka, para sa investment, para i-reserve ang pwesto mo sa Santa Maria. Tinapos ko ang sinasabi niya. 25,000 pesos na binayaran gamit ang sarili kong perang ninakaw nyo. Nakita ko ang sandali na nalaman niyang huli na siya. Nagbago ang kanyang mukha. Paano? Paano mo nalaman iyan? Dahil pinasok ko ang komputer mo, sagot ko. Nakita ko ang lahat. Ang buong plano, ang mga spreadsheet, ang mga email, lahat. Binalingan ni Luz si Tomas ng may galit. Sabi ko sa iyo ay encrypt mo ang mga files na iyon. Sabi ko sa iyo delikadong nakalagay lang iyan diyan. Hindi pinansin ni Tomas si Luz at tumingin sa akin ng may desperasyon. Nay, makinig ka. Baon kami sa utang. Kinuha ko ang pera mo nang hindi nagsasabi. Pero ibabalik ko rin naman ang lahat. Hindi yon pagnanakaw, utang lang iyon. Utang na kasama ang pagbebenta ng mga lupa ko nang wala akong alam. Tanong ko, utang na kailangang pekihin ang report para magmukha akong ulyanin. Tumaas ang boses ko. Balak niyo akong ikulong, Tomas, sa isang institusyon habang nagpapakasasa kayo sa lahat ng meron ako. Dahil hindi mo naman may intindihan. Sigaw ni Tomas bigla, wala na ang pagkukunwari. Dahil napakadamot mo para tulungan kami noong kailangan namin. 40 anyos na ako at kailangan ko pa ring humingi ng permiso sa iyo sa lahat. Ang perang iyon ay dapat sa akin na rin naman. Ako ang kaisa-isang anak mo. Mapupunta rin iyon sa akin. Pinapabilis lang namin ang mangyayari rin naman. Ang mga salitang iyon ay parang patalim. Pero kinumpirma nito ang lahat ng takot ko. Ang anak ko ay naniniwala talagang may karapatan siya sa pera ko. Na ang buhay ko ay isa lang abala sa kanyang mana. At ikaw, sabi ko kay Luz, ang kotse ng nanay mo, ang pinutol na preno, iyon ay attempted murder. Namutla si Luz. Wala kang patunay. Salita mo lang iyon laban sa akin. At ang nanay ko ay nasa koma. Hindi siya makakapagtestigo. Iyon ang sandali na lumabas si Myrna sa pinto. Naglalakad at gising na gising. Hello, anak. Sabi ni Myrna sa boses na sobrang lamig. Surprise, hindi ako nasa koma. Hindi ako nawalan ng malay at narinig ko ang bawat salita ng inyong mga plano sa loob ng 3 buwan. Ang mukha ni Luz ay hindi mailalaawan.
sindak, shock, hindi makapaniwala. Biglang tumayo si Tomas. Impossible ito. Sabi ng mga doktor. Sinabi ng mga doktor kung ano ang pinalabas ko. Putol ni Myrna. At habang iniisip niyong bingi ako, nirecord ko ang bawat usapan. Nariyan ang lahat, pati ang mga text mo sa mekaniko. Luz. Ang 5,000 pesos na ibinayad mo para putulin ang preno ko. Nagsimulang umatras si Luz sa pinto. Hindi, bangungot ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Hinawakan siya ni Tomas sa braso. Totoo nga, tinangka mong patayin ang nanay mo. Tiningnan siya ni Luz nang may nanlilisik na mga mata. Kailangan iyon. Sisirain niya ang lahat. Isusumbong niya ang mga plano natin sa nanay mo. Ang pag-amin ay lumabas bago pa niya mapigilan ang sarili. At sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyo, kung nagparamdam ito sa inyo tungkol sa pamilya, tiwala, at mga dapat na hangganan, pindutin ang subscription button. Ang inyong suporta ay mahalaga sa akin para makapagbahagi pa ng mga kwentong mapagmuni-muni. I-like ang video kung ang alyansa ni Grace at Myrna ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon at sabihin sa akin sa comments ang inyong saloobin. Tama ba ang ginawa nila sa kanilang mga anak? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar nila? At mula sa ang panig ng mundo, nakikinig. Mahalaga ang bawat komento. Tayo ay isang komunidad na natututo at lumalago ng sama-sama. Tandaan, ito ay isang kwentong piksyon lamang. Nilikha para sa libangan at pagninilay-nilay. Ang mga karakter at sitwasyon ay produkto ng imahinasyon. Dinisenyo para pag-isipan natin ang pamilya, pagtataksil, at dignidad. Salamat sa inyong pakikinig.